Ito na nga po yung winner natin this week ng ating pa-cash or GCash giveaways. Kaya kung nakikita mo yung pangalan mo dyan, abay mag-reply ka na dito nga po sa aking comment din. At take note, doon lang po kayo mag-reply sa comment section. At ito naman yung mga nanalo ng ating pa-cash at cellphone giveaways ng mga previous weeks or buwan. At abangan nyo yung ating announcement kung sino yung makakakuha ng isang cellphone this month na may announce nga po sa January 25, 2024. Hello everyone! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel at napaka-exciting itong topic natin ngayon kasi nga pag-usapan natin yung iba't ibang loans na ino-offer ni GCash at paano nga ba makahiram dito or paano makautang sa GCash kahit hindi pa activated ang ating G-Credit. At based sa experience ko kasi, hindi naman ganun pataas yung G-Credit ko. Nag-offer itong si GCash sa akin na loan or nakautang ako dito sa GCash. Natutuwa lang ako mga beshes kasi yung G-score ko lang ay 480 at na-disappoint na lang din talaga ako kasi ang tagal or ang dami ko ng transaction, siguro mabot na ng 100,000, ng 200,000 or hanggang 500,000 yung transaction ko sa GCash. Hindi pa rin tumataas yung G-score ko kaya hindi ako nakakautang dito sa G-Credit. At sobrang nadi-disappoint na ako kasi every time na mag-check ako sa GCash, ang dami ko namang transaction, tumataas ng 500 yung G-score ko, tapos biglang bababa ng 410, 420, tapos bababa ulit ng 410 or 380, ganon. So parang nawalan ako ng pag-asa na makautang nga sa G-Credit. Hindi ko pa na-explore talaga yung iba't ibang loan na ino-offer ni GCash. Pero bago natin ituloy mga beshies na pag-usapan paano makautang sa GCash kahit mababa ang G-score, panoorin niyo muna ito. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk. Balikan natin itong si GCash mga beshies. Hindi kasi ako nag-e-explore dati. Kasi ang alam ko lang, kailangan ma-activate ko yung aking G-Credit or kailangan tumaas yung G-score ko para nga ma-activate ko or para nga makautang ako sa G-Credit. Pero yun nga mga beshies, nung i-explore ko itong si GCash, meron pala itong tatlong klaseng loan na ino-offer nila. Merong G-Credit, merong G-Loan, at meron ding G-Gives. Yung G-score ko lang nung time na yon ay 480 lang. At dati-dati kasi kapag 480, hindi ka naman talaga pwedeng makautang ng G-Credit or makapag-loan sa G-Credit. So, ang ginawa ko mga beshes, in-explore ko yung dalawa pang classic loan in-offer ni GCash, yung G-Loan at G-Gives. At natutuwa lang ako mga beshes kasi kahit mababa pala yung G-score ko, 480, kahit hindi ako pwedeng umutang sa G-Credit, pwede pala akong makautang sa G-Loan. So, nung i-click ko yung G-Loan mga beshes, agad-agad, meron ako nakita na offer nga ni GCash sa akin na pwede daw akong makautang hanggang 2,000 pesos. So, di ba nakakatuwa? And yun lang din, kaya gusto ko lang din i-share sa inyo na pumunta na kayo ngayon sa inyong mga GCash account at i-check nyo yung G-Loan, yung G-Gives kasi maaari na hindi kayo makautang dito sa G-Credit dahil nga mababang inyong G-score. Pero baka sa G-Loan at G-Gives, na-offeran na pala kayo. I mean, may offer na pala sa GCash na kung saan po, na tipong pwede ka palang umutang sa G-Loan or sa G-Gives, then hindi mo lang pala na-explore itong klaseng loan na offer nila. And may mga nagtatanong doon sa mga naunang video natin na Miss Yana, hindi naman pala totoo yung sinasabi mo na pwedeng makautang sa GCash kahit mababa ang G-score. Diba sa G-Credit hindi ako qualified nga kasi mababa ang aking G-score. Sa G-Gives din actually dati hindi pa nila ako na-offeran. Ang unang offer talaga sa akin ay G-Loan. Yun nga po yung nag-offer sila ng 2,000 pesos. Tapos sinubukan ko yon, inutangan ko yung 2,000 pesos. Pagkatapos nun, subukan ko na mag-reloan, 2,000 pa rin yung ino-offer nila pero hinayaan ko lang. And then, nung i-check ko ulit, biglang nag-offer sila ng 10,000 pesos
na pwede daw akong makihiram hanggang 10,000 pesos sa G-Loan. At nung time na yon hindi pa ako pwedeng makihiram sa G-Credit. Nung lagi akong nanghihiram sa G-Loan, nagtaka na lang ako kasi nung i-check ko si G-Gibbs ay na-activate na rin or qualified na rin daw ako na manghiram sa G-Gibbs hanggang 2,000 pesos. Pero hindi ko ginagamit yung G-Gibbs. Ito kasi ay pwede mong gamitin na pambili sa mga partner store nila, tapos bayaran na lang in installment. Pero hindi ko ginagamit sa G-Gibbs. Tapos nung sumunod, ilang linggo or buwan na rin yung nakalipas, nag-check ulit ako sa G-Gibbs. Akala mo, yung 2,000 na offer nila, biglang naging 10,000, biglang naging 12,000. At ngayon, nag-offer sila hanggang 18,000 na credit limit ko. I mean, pwede ko magamit daw or mahiram sa G-Gibbs. And sa G-Loans naman sa ngayon, tumaas na rin hanggang 10,000 pesos. At akalain mo, after ilang buwan, qualified na rin ako. Ang unang offer sa akin ng G-Credit ay 2,000 pa rin. Pero nung ginamit ko siya, isang beses ko lang ginamit, in-increasean nila agad or nag-increase agad yung credit limit ko. Increase agad yung amount na pwede kong mahiram. At ang isa pa na maganda dito, G-Loans, akalain mo sa loob lang ng 5 minutes, meron lang akong sinagutan, konting pinasagot nila, tapos after 5 minuto, ay naaprubahan agad-agad yung loan application ko. Akala ko abutin ng 1 araw, ng 2 araw, pero 5 minuto lang, pumasok na agad yung utang ko sa G-Loan doon sa aking GCash account mismo. Kasi share ko lang sa inyo kasi maaari na hindi ka qualified sa G-Credit kasi nga mababa yung G-score mo, pero dito pala sa G-Loan at G-Gibbs, qualified ka naman. Kaya i-check mo na yung GCash account mo at dito nga sa loans, check mo na yung G-Loan at G-Gibbs. Maaring isa dito ay pwede ka palang makautang kahit hindi ka pa qualified sa G-Credit. Napakabilis mga beshi yung pag-disburse nila ng loan proceeds once na umutang kayo at naaprubahan nga ang inyong loan application. Agad-agad papasok yan sa inyong GCash account. And mahaba din po yung payment terms. Meron silang 3 months, 6 months, 9 months. Kaya lang kasi sa akin, ina-avail ko 3 months, tas binabayaran ko na rin kahit wala pang 1 buwan, binabayaran ko na rin agad-agad. At napakababa din yung interest rate nila ha. Sa ito sa maasahan na pwede natin i-consider na utangan kapag talagang kailangan natin ng extra cash para sa mga pang-emergency na pangangailangan. At alam niyo na, sa panahon kasi ngayon, napakahirap lang talaga manghiram sa kapamilya or sa kaibigan kasi nga, mahal na ng pamahal yung mga bilihin. At lahat tayo ay talagang naghihigpit na sa pera. Kaya yon, isa ito sa mga pwede natin yung consider na mautangan kapag qualified ka na namang hiram. So, check nyo na ang inyong mga GCash. Tignan nyo itong G-Loan at G-Gibbs kasi baka isa dito nga ay pwede kayong makahiram. So, ayun lang, bali, chinika ko lang sa inyo mga beshies kasi may mga nagtatanong dun sa mga previous video ko na paano yan, paano makautang sa GCash or dun sa mga na-post ko. So, bali, chinika ko lang sa inyo. Kaya go na. Akin naman, inoferan ako ni GCash ng G-Loan. I mean, pwede akong makautang sa G-Loan kahit hindi pa activated yung aking G-score para nga sa G-Credit. Okay, or hindi pa ako qualified umutang sa G-Credit dahil mababa ang G-score ko. So, thank you for watching mga beshies at see you on my next video. Bye-bye! No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies.